Hello mga ka-sweets! Grabe, sobrang tagal kong walang post ng vlog ko dahil sobrang na-busy ako at umalis kami ng Holy Week. Umakyat nga kami ng bundok sa Mount Banahaw. So sobrang tagal na nga nitong video na to na ginawa ko pang cake nung nakaraan pa to. So mapapanis na siya sa gallery ko kaya kailangan ko na siyang i-edit. Ayan, ito na nga ba ang sinasabi ko. Gustong maging vlogger, tamad naman mag-edit, di ba? Sobrang tagal na nga nitong cake na to. Order to sa akin nung March 23 pa. At yung nag-order sa akin ay ang aming kabarangay din na si Jess. Ayan, thank you Jess at sa wife mo sa pagtitiwala nyo sa Gelay Sweets. Sobrang suki ko sila kasi since nung kinasal pa sila, ako din ang gumawa ng kanilang wedding cake at yung kanilang baby na nagkaroon din ng monthly milestones. Ako rin ang gumawa, although hindi naman yung buong buwan ay ako yung gumawa, pero thank you so much pa rin sa inyo sa sobrang pagtitiwala nyo. At eto nga, 1-year-old na nga si baby, sobrang bilis, parang kailan lang 1 month lang yung ginagawa kong cake, ngayon 1-year-old na, diba? Napakabilis talaga ng panahon. Ayan, so thank you so much sa inyo talaga, sobrang pagtitiwala nyo sa Gelay Sweets. Maraming salamat talaga sa inyo. Sobrang na-appreciate ko ang pagtitiwala na binibigay nyo sa Gelay Sweets. Ayan. At syempre, sa magandang feedback na binigay nyo, ayan. Syempre, hindi natin yan tinipid. Kailangan masatisfied talaga ang ating mga customers. Ayan. So, bali, ang nilagay ko nga dyan na feeling ay chocolate na din kasi nga sobrang init nga ng panahon. So pagka yung icing ang nilagay natin baka pwedeng matumba yung cake natin kasi nga medyo mataas to, 2-tier tong cake na to. And kasi pag chocolate kasi yung kinabit natin, bukod sa masarap na siya, mas madikit pa yung cake. Kahit baliktarin mo pa yung cake board ay hindi na siya talaga mahuhulog. Ayan. Ang size pala ng cake natin, yung bottom niya ay 8x4 and yung top tier niya ay 6x4. Ayan, bali full fondant pala tong cake na to, pati yung kanyang mga details ay fondant din. Pero yung kanyang mga cars ay toys lang kasi pagka fondant kasi gagawa pa ako ng fondant na cars masyadong mabigat, so ibibiyahe pa yung cake. Nakakatakot. Kaya ginawa namin toys na lang siya. And sinabi naman din namin kay client na toys na lang talaga yung ilalagay namin na toppers. Pumayag naman sila. Ayan. So, syempre, nilagyan ko rin yan ng dowels para siguradong hindi siya talaga babaksak kahit ibibiyahe pa nila siya ng medyo malayo-layo. Pero although hindi naman ganun kalayo ang biniyahe ng cake na to, malapit lang naman siya. Ayan. So, nagsisigurado lang tayo kasi mahirap na mabaksakan tayo ng cake. Nako, Diyos ko. Syempre, ito yung moment ni baby, 1-year-old birthday niya. And kailangan talaga bonggang-bongga, di ba? Tapos babaksak yung cake niya. So, nakakasad naman. Ayan. Kaya syempre, kami mga bakers, sinisecure namin mabuti yan. Dinadamihan namin ng dowel. Ayan. So, syempre may mga nagtatanong, bakit ganon? Pag nag-order kami ng 1 tier, ganito lang, ganyan lang. Bakit pag 2 tier na, parang nadadagdagan na yung price, ganyan. Kasi po, kaya nadadagdagan yung price kapag ka 2 tier na, kasi may mga extra materials po tayong ginagamit kapag 2 tier na. Katulad po niyan, yung ginagamit po natin na board sa baba, hindi na po yan cake board, cake drum na yan. Kasi kung 1 tier lang yan, pwedeng cake board lang ang gagamitin natin. Kaya lang, since mabigat nga si cake, 2 tier yan. Ayan, yan nga oh, isa pa lang yan, 8x4 pa lang yan. Sobrang bigat na talaga niya, grabe. So, cake drum ang pwede natin gamitin, hindi tayo pwedeng mag cake board, babaksak yan, mga ka-sweets, delikado, lalo na fondant pa yung cake. Kaya cake drum ang ginagamit natin, so mas mahal siya compare sa cake board, halos triple ng price niya. Kaya po, tapos yung mga dowels pa nilalagay natin, syempre madami. So may mga extra materials tayo na ginagamit. And the box po, sa box, syempre gagamit tayo ng poster. Syempre mataas yung cake, hindi siya pwede sa cake sa box na mababa lang. So duduktungan natin yon, lalagyan natin siya ng poster. Kaya yun po, nagiging mas mataas ang price ng mga
tier na cake, yung mga 2 tier, 3 tier, syempre iba na yan. So halimbawa, nag-order ka ng katulad yan, full fondant, yung isang tier pa lang 8x4, ang price niyan ay 2.5. Tapos, pag nag-order naman sila ng 6x4 sa akin, o ang price lang nun ay kung gusto nila lang 1.8, may cupcakes na. Pag wala namang cupcake, 1.5. So syempre sasabihin nila, oh, 1.8, 1.5. Tapos, yung 2.5 lang. So bakit ganun? Mas nadagdagan pa yung price niya. Kasi nga po, dahil sa mga extra materials na ginagamit kapag mataas na yung cake. Ayun. Ang dami kong paliwanag. Nahilo ba kayo sa paliwanag ko? Naintindihan nyo ba o nahilo lang kayo sa sinabi ko? Ayan. Anyway, so eto nga, fondant na nga tayo dyan. Nabalutan na nga natin siya ng fondant. At syempre, napakakinis ng ating pagkakabalot dyan. At pag kinakat ko na yan, yung excess na fondant, sobra talagang dahan-dahan kasi nakakatakot. Tapos na masisira pa, di ba? So yan, pag ang fondant ay nasira, ay mahirap na pong gawan ng gawin doktorin ba? Kumbaga, mahirap na siyang iretoke. Hindi katulad kapag icing, pag nasira, lalagyan mo lang ulit siya ng icing, pakikinisin mo lang siya ulit. Ang fondant, hindi talaga pwede. Kailangan makinis talaga yung pagkakalagay natin. So, although pwede din naman siya, nariretoke din naman siya, pero kung may details na itatakip dun sa nasira. Pero kung wala ka ng details na ikakabit dun sa nasira, hindi pwede. Kailangan makinis na makinis talaga yan. Ayan, di ba? Kaya nga, nag-order sila ng magandang cake sa atin para presentable naman sa party, di ba? Tapos bago makikita nila may sira or pangit yung pagkakagawa, syempre nakakaya din naman kay client. Ayan. So ngayon, hindi ko naman sinasabing perfect akong baker. Nagkaroon din ako ng mga palpak. Sa totoo lang, kung alam nyo lang, nagkaroon din ako ng mga palpak sa aking mga pa-orders. Pero naintindihan naman ni client. Ayan. So naintindihan naman ni client kasi nagkaroon ako ng palpak noon. Rush order talaga. Kaya sabi ko na nga ba, ayaw ko talaga ng rush order eh. In-order niya sa akin ngayon, kinabukasan niya kailangan ng tanghali. So, sobrang rush talaga. Kasi, ang ginagawa ko kasi dyan sa fondant, nilalagyan ko yan ng tile. Albawa, ang katulad yan, March 23. So, ang ginagawa ko dyan, March 20 pa lang, nilalagyan ko na talaga siya ng tylus, kokoloran ko na siya, tas minamassage ko na siya. Then, i-rest ko yan ng ilang araw para pag ikinabit ko siya sa cake, ay talagang hindi na siya mapupunit. So, ang nangyari kasi doon sa rush order ko, so kasalanan ko din dahil nga regular customer ko naman siya, at nakailang order na rin naman na siya sa akin. So, tinanggap ko, nahihiya naman ako na hindi ko siya tanggapin. And kompleto naman ako sa gamit ko nung araw na yon. So, sabi ko, sige, tinanggap ko na lang din. So, ang nangyari, ayun nga, sobrang lambot ni fondant. Tapos, sobrang init pa ng makulimlim yata yun, umuulan-ulan pa. Kasi ang fondant, kapag umuulan-ulan, ay umiiyak. Ibig sabihin ng umiiyak, nagmo-moist talaga si fondant. Kahit na anong gawin kong massage, nagmo-moist talaga siya, nagbabasa-basa talaga siya. Yun ang tinatawag nila na ang fondant ay umiiyak. So, magandang mag-fondant kapag mainit ang panahon. Ayan, mas okay yon, mas nagiging madali, nagiging smooth ang fondant kaysa pag maulan talaga. Okay lang kung naka-close lang tong baking area ko. Tapos naka-aircon ako, yon okay lang yon, rain or shine yon, pwede, magiging okay ang fondant. Kaya lang hindi naman ako naka-aircon dito. So, naka-open pa, kaya pag umulan, pumapasok yung moisture talaga. Ayun. Ang dami kong sinabi, di ba, ang daldal ko. Kakadaldal ko, hindi ko na naikat itong aking video. So, ayan na. So, babalutan ko naman ngayon yung pang 2 tier na 6x4. Dati, gumagawa ako ng sarili kong fondant. Kaya lang, grabe, napakahirap naman kasing gumawa ng sariling fondant dahil mega massage talaga ang kailangan at syempre nakakapagod din. Kaya meron naman nabibili na gawa na talaga na fondant and masarap din naman siya, yung DLA. Yun nga lang, sobrang mahal talaga. Mapapamahal talaga ako kung sa mapapamahal. Kaya sa pag gumawa ako, mas mura, di ba? Kaya lang, hindi naman ako mapapagod ng sobra-sobra. Kaya, bumibili na lang ako. Ang ginagamit ko, yung DLA.
In fairness naman sa DLA, napakaganda niya talaga. Hindi ako pinahirapan. Ayan. So, depende din naman kasi sa pagmamassage natin. Kasi may mga nababasa kasi ako sa group namin na bakit daw ganun yung DLA, parang sobrang lambot. Sobrang lambot po talaga. Tayo na yung mag-a-adjust at magtitimpla sa kanya para maging stable siya. Ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko talaga ng 1 tablespoon ng Tylose at saka madaming cornstarch talaga para maging stable talaga yung fondant. At nire-rest ko nga yan ng 3 days. Ayan, para pag kinabit ko na siya sa cake ko, hindi na siya iiyak. Kahit umulan pa yan, hindi yan umiiyak. Promise. Talaga. Kaya nung una, hindi ko pa alam yung mga ganun technique. Siyempre, kakaaral ko, kakabasa ko sa mga expert. Ayan. So, naging expert na rin tayo. Ay, expert. Charot. Ayan. So, in fairness naman sa akin, hindi na ako kabado sa pagkakabit ng fondant. Hindi talaga, katulad nung una, nininervyos talaga ako. Grabe yung dasal ko talaga bago ko isalpak yung sakit. Ngayon, hindi na. Salpak na lang tayo ng salpak. Sobra talagang nagamay ko na yung paglagay ng fondant. Ayan. Sabi nga pala, meron nga palang nagko-comment sa akin, sis, ba't naka-gloves ka? Buti hindi nagmamark yung gloves sa fondant, hindi naglulukot-lukot kasi sa totoo lang mas mahirap naman talaga yung naka-gloves compare sa kamay mo talaga yung gagamitin mo kasi sis, napapagod naman kasi ako, hugas ako ng hugas ng kamay kapag hindi ako naka-gloves, mapapasma naman ako, di ba? Relate dyan, mga baker lang makakaintindi bakit hugas tayo ng hugas ng kamay. Hindi dahil sa gusto natin na sobrang linis, hindi. Kasi lalo na kapag fondant, di ba, katulad niyan, igaganash mo yan, di ba? Naka-gloves tayo. Hindi tayo naka-gloves, igaganash mo yan. Minsan talaga nagkakaroon ng chocolate yung kasi hindi masyadong natatanggal minsan sa kuko, sumisiksik yung mga ganache. Unlike kapag tas hugas ka na naman, mega hugas ka. Tapos, hindi katulad pag naka-gloves ako, pupunasan ko lang yan talaga ng tissue, babasain ko lang yung tissue, tapos pupunasan ko yung kamay ko. Since madulas kasi yung gloves, madaling matanggal yung mga chocolate, hindi ako nahihirapan. Ayan, so yun ang aking explanation. Puro explanation, ano ba yan? Alam nyo ba, sobrang grabe na yung antok ko dyan kasi madaling araw na yan. Yan yata ay 5 o'clock na. Grabe, ganun katindi. And natapos ko siya ng 8 o'clock na lagyan ng design. Ganun katagal kasi hindi naman basta-basta kasi siya babalutan ng fondant eh. Siyempre, igaganash ko pa yan. Pakikinisin ko pa ng husto sa ganache kasi hindi naman pwedeng hindi siya makinis kasi magbubukol-bukol pag nilagyan mo siya ng fondant. And pinapaset ko pa yung ganache niya sa ref 30 minutes, then syempre hindi lang namang first coat ang ginagawa ko dyan, second coat yan, then rest na naman ng 30 minutes. Syempre dalawang cake nga yan dahil 2-tier nga siya, so ilang minutes ko siyang pinapaset sa ref, so yun magpapatagal plus break time ko pa, magko-coffee ako, hindi ako makatrabaho ng dire-diretso dahil sobrang antok na nga ako dyan. Ayun, kaya natagalan talaga ako ng sobra. And syempre mamassage ko pa yung fondant, hindi naman din madali ang massage lang yan, medyo matagal-tagal din ng konti para maging maganda yung kalabasan ng fondant. Sobrang sakit na talaga ng likod ko dyan, pati balakang ko, hindi ko na maintindihan yung aking nararamdaman. Imagine niyo ilang oras akong nakatayo, nakakaupo lang ako saglit talaga, sobrang saglit lang talaga. Nagumpisa ako ng 12 ng madaling araw. Nagaganash na ako, nagaano na ako ng fondant, syempre ginutok pa yung ganache ko. So ang dami ko muna talaga ginawa bago nakapag-umpisa sa pagfo-fondant. Kaya talagang sobrang tagal bago ako natapos. Sobrang tagal ko ring nakatayo, sobrang sakit talaga ng aking balakang dyan ng likod. Ay nako, sobrang haba na pala ng vlog ko, sobrang dami ko nang sinabi. Hayaan nyo na, ngayon lang naman humaba ang vlog ko. Usually talaga hanggang 6 minutes or pinakamatagal ko na yata na nagawa na vlog ay 10 minutes. Ito na yata yung pinakamahabang vlog na ginawa ko. Tsagain nyo na lang panoodin. Sana naman matapos nyo yung aking vlog. And sa mga hindi pa naka-follow sa page ko, please follow my page and react na rin kayo sa aking mga vlog. And
kung pwede, pakishare na din para dumami yung ating mga followers. Ayan. So, ayan nga, ikakabit na natin yung pang 2-tier na cake. Bali, ang pinandikit ko lang dyan ay chocolate ganache na lang din. Dati, may-melt pa ako ng fondant, yun ang pinandidikit ko. Pero okay din naman ang ganache kasi sobrang madikit din naman siya. So, eto na nga, ipapatong ko na nga yung pang 2-tier. Medyo natagalan nga akong ipatong dyan kasi chinek muna naming mabuti ni Habi kung naka-center ba. Kailangan saktong-sakto talaga siya sa gitna. So, ayan nga, pagkabit ko nga ay hindi pala siya nakagitna. Ang tagal-tagal ko na nga siyang tinignan, hindi pa rin pala siya nakagitna. So, tinanggal ko ulit siya, ililipat ko ulit siya. So, nagkaroon tuloy ng chocolate yung kabilang side. Okay lang naman yan kasi may details pa naman kaming ilalagay dyan. Hindi ko na pala nilalagyan ng cake board yung pang 2-tier. Bali cake lang yan talaga kasi para sa akin mas okay yung walang cake board kasi pag may cake board parang mas nahihirapan akong isalpak at saka nagkakaroon siya ng malaking siwang sa gitna. Unlike kapag cake lang wala na siyang board, ayan o, flat lang siya, wala na siyang siwang sa gitna, hindi na siya nakaangat. And then lalagyan lang natin siya ng dowel na sa gitna na isang nasagad siya hanggang cake drum para siguradong hindi babaksak ang ating cake. Nakabit na nga natin yung pang 2-tier and kinikinis ko lang mabuti and hindi pa ako kontento sa kanyang sharp edge. Ayan, ganyan ang ginagawa ko para maging sharp edge ang ating cake. Ayan, natapos na nga yung ating cake dyan. Hindi ko na nga ipinakita sa inyo kung paano ko ikinabit yung mga toppers. Pinagtulungan na nga pala namin ni Habi ang pagkabit ng toppers dyan. Ayan o, tapos na o. Diba ang ganda ng cake natin? Ayun lang mga ka-sweets. Thank you for watching. Bye-bye!